Naku mga ka-good news, napakalaking revelasyon ito. Nadiskubre ni Senator Gatchalian itong passport ni Alice Goo noong 13 years old pa lamang siya at hindi Alice Goo ang pangalan dito. Pero kambal mukha talaga. Atin panoorin ang bidyong ito. Malinaw na si Go Huaping ay si Mayor Alice Go. Tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application. Dahil dumating dito si Go Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records sa balikan natin to. application. Balikan natin tong mukha ni Go Huaping. Go Huaping. Si Alice Goo ito. Klarong-klaro. Ayan no. 13 years old pala siya dito. Nang pumasok sa Pilipinas, ito ang kanyang passport. Kaya huling-huli si Alice Goo dito sa passport na ito. Kaya nako, wala nang lusot ito. Balik tayo kay Gatchalian. Si Go Huaping ay si Alice Go. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping. Yung similarities hindi natin matatanggal eh. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Go. Wala nang lusot ito kasi ayun, nakasulat sa sa kanyang passport. Ang nanay ay si Wen Yilin at sa kanyang investigasyon ay yun din na pangalan ang sinabi niya. Kaya siya itong nasa passport na si Go Huaping. Wala nang lusot talaga. Kaya kudos to Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang investigasyon na ito. Napakalaking isda itong nahuli na to. Doon sa application nila for special investors resident visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Go families. Paktay na. Ay talagang huling-huli. Kasi pareho ng address, pareho ng pangalan ng nanay na nakalagay sa passport. Pero itinanggi pa rin nila na hindi siya si Go Huaping, si Alice Go ng kanyang mga attorney. Pero huling-huli na, wala nang lusot yan. Kaya mabuti pa diyan concede or itong akuin na lang yan, angkinin na siya talaga ay hindi Chinese. Kaysa makasuhan siya dito ng criminal case sa kanyang itong pagtatanggi sa Senado. T. Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. Ayan, consistent talaga na yung gumamit ng passport, yun ay si Alice Goo kasi ang address Valenzuela, ang mama si May Wen Lin, yun ba yun? Ay lahat consistent. Ang pangalan lang sa passport ang hindi Alice Goo. Yun ay Chinese name ng 13 years old pa siya. Kaya wala nang lusot, napakalakas na katibayan nito. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Go Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate. Dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung peking birth certificate. Ayun, itong dapat imbestigahan kung sino ang gumawa ng mga... Sa NSO yan eh. Sa NSO ginagawa yan. Peking birth certificate na nakarehistro sa NSO. 17 years old na siya nang na-issuehan ng ganyan. Late registration. Kaya merong nagmanipula, merong binayaran. Yun ang dapat ipatawag dyan kung bakit nagkaroon ng papeles
na peking birth certificate galing sa NSO. Na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Wala na. Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. Yan. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. Siyempre, alangan naman, parehong address, parehong numero ng bahay ng kanyang ina na si Mi Yinling. At pareho ang, pareho pa doon? Ang itsura, ang mukha ay si Alice Guo talaga yung nakalagay sa passport. Kaya wala nang lusot ito. Ngayon, ang problema nito, baka hindi lang si Alice Guo ang narito sa Pilipinas na kumandidato at may hawak na pwesto sa gobyerno. Baka marami pa ito. Kasi hindi ang China gagastos ng isang tao lamang na papasukin sa Pilipinas. Kaya ingat-ingat kayo diyan sa gobyerno natin kapag, lalo na diyan sa NSO, sa gumagawa ng mga birth certificate na mga late registration. Lalo na kapag Chinese. Ay naku, imbestigahan nyo muna yan. Once na may establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. Tamang-tama at tama din ang hinala ni Sherwin Gatchalian na delikado ang ganito kasi baka hindi lang nag-iisa ang Alice Guo. Baka maraming katulad niya na meron na rin mga pwesto sa gobyerno at matagal nang nakaupo at hindi na imbestigahan. Kaya ito ang problema kasi ito yung mga pinadala sa atin ng China para mapasok talaga ang Pilipinas. Antakin mo yan, ilang hectares ba yan yung nasa Bamban at nabili niya at diyan ginawa yung pugo. And of course connected yan sa sindikato sa China, Triad, pati na rin yung the Communist Party. Kaya napakadelikado ng Pilipinas. At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, ang tingnan doon ay kung ilan yung Chinese at muling balikan yung mga records nun. Baka nagiging mga gobernador na yun. Sa ngayon, nagiging mayor or congressman. Kaya dapat kunin sa NSO yung record ng mga late registrant na yon na nabigyan ng birth certificate katulad ni Alice Guo. So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Si Alice Guo, ginawang Filipino para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung pogo. So that's the connection that I'm looking at. Tama. I-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property. Pwede mangyari yun. Pwede pala. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Guo yung nagpapaikot dito sa sistema natin? Or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Hindi ko alam yung gano'n na anggulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty. But right now, everything is possible dahil nga with this late registration,
kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration. No? Ang nakakabahala dito kasi, dahil ito na yung plano ng China na gagawa ng invasion, Taiwan and the West Philippine Sea. At yung mga Pugo, bakit nagkalat ang Pugo Hub sa Pilipinas? Mostly diyan sa Luzon. Bakit nandyan? Kasi nandyan sa Luzon ang mga facilities ng gobyerno. Nandyan ang military facilities, ang Philippine Navy, ang Philippine Army, kasama na yung ating Air Force, ay nandyan lahat sa Luzon. Kaya dyan, napaikutan na tayo dyan ng mga Pugo Hubs, Pugo Building, lalo na may mga uniforming nakuha, uniforming ng mga PLA, ng People's Liberation Army ng China, sa mga Pugo Hub. Kaya ano bang kahulugan nun, di ba? Baka isang araw ay magbihis yan ng mga uniforme ng PLA at puputok ang giyera. At sila ay nandito na, nakapasok na, at handa na, at nakapag-imbak na ng mga armas. Kaya malaking isda itong nahuli ni Sherwin Gatchalian. Kudos to Senator At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa. No? Yun ang medyo dapat natin tignan mabuti. Dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Alright, so hanggang dito lang ang ating balitang ito, ang ating reaksyon sa bidyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. God bless us all and God bless the Philippines.